Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Pwede ko po ba kayong anyayahan sa maikling oras na tayo manalangin? Ipo natin ang ating mata, ipo natin ang ating ulo bilang pagtanda sa paggalang natin sa Amang Banal. Amang Banal na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa at lahat ng nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na patuloy mo pinag-aalob sa bawat isa, Panginoon, mananampalataya man o hindi, Lord God. Lord, maraming salamat po dahil patuloy mo po ipinagkakaloob sa amin ng buhay, hininga, Lord God, at kalakasang pisikal ng aming katawan, Lord. At Lord, maraming salamat din po sa biyaya na patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa, Lord God, kakanin at kalakasan, Lord. Lord, sa umagang ito, Lord, kami po'y mag-aaral ng iyong mabuting salita, Panginoon. At naway, tumingin mo ito sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At tumanim sa puso't isip ng bawat makakarinig at bawat makakapanood nito, Lord. Lord, samot dalangin ko, Panginoon, kaligtasan ng bawat isa, lalo-lalo na sa panahon ngayon, Lord God, na may nangyayaring bagyo at pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, Lord God. Lord, muli, Panginoon, itinataas ko ang iyong pangalan at ibinabalik ko sa inyo ang pinakamataas na purit parangal, Panginoon. In Jesus we pray. And Panginoon, balutin mo ang aking panalangin na ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At kami po ay iyong balutin, Panginoon, ng iyong malabay na kapako. Kung nang sa ganun, Panginoon, ay malayo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon, nagawa ng kalaban, Panginoon. In Jesus we pray. Amen and amen. Sa mapagpalang umaga, kapatid, ang topic ko po ngayon ay i-share ko sa pamamagitan po ng ating banal na kasulatan na hang ito sa magandang balita, Biblia, Lord. I-share ko po tungkol po sa mga mananampalataya at may mga posisyon po sa mga church, sa mga simbahan. Alam niyo po ba, Panginoon, na alam niyo po ba, mga kapatid, na hindi lahat ng may posisyon sa church o simbahan ay tunay. Hindi lahat ng mahusay magsalita ay may tamang puso. Sa ministry, negosyo, pamilya, kahit saan may mga taong mukhang leader sa panlabas, ngunit hindi sa karakter at integridad sa loob. Alam niyo po ba, nagbabala ang ating Panginoon tungkol sa mga huwad na mananampalataya, huwad na mga leader o mga pastor, mga ministro. Nagbabala po ang ating Panginoon tungkol dyan. Sabi po niya sa Mateo 7 verse 15, basahin po natin, bulat-latin po natin yung mga may Bible po dyan nakatabi o may malapit. Kung wala naman po, eto po, pakinggan nyo ang sabi sa Mateo 7:15. Tingnan po natin. Ito po ay nagmula sa Mateo 7:15. Ito po ang sasabi. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang mga ubas sa puno ng duwag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang mga bunga ng mga mabubuting puno, subalit masasama ang bunga ng masasamang puno. Napakaliwanag po na pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon. Sinasabi niya po rito kung ano po yung magiging sabi po rito, mapipitas ba ang ubas sa puno ng duwag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoon ng ating Panginoon tungkol doon? Kung yung inyo pong leader ay mabuti at wagas yung kanyang alituntunin o tapat yung puso niyang magbahagi sa inyo ng banal na salita at magturo nito, mapupunta po kayo sa mabuti. Pero kung ang leader po ninyo ay ang huwad na propeta, kung tawagin, huwad na liderato, yan po, para sa inyo po itong payo ng ating Panginoon na pinag-iingat po tayo. Ano po ba yung mga katangian ng fake leaders? Alam mo, number 1 dyan, fake leaders love position more than people. Mas binibigyan po nila ng kahalagahan yung
kanilang mga posisyon o kaysa sa kanilang mga tagasunod. Ayan. Ang tunay na leader ay naglilingkod sa tao. Ang huwad po na leader ay ginagamit ang tao para sa sariling kapakinabangan. Ano po yung sinasabi doon na sariling kapakinabangan? Yan po yung, syempre, sa church, meron po tayong mga love offering at tithes dyan. Unang-una. Yun po yung sinasabing kapakinabangan. May mga, hindi ko naman po nilalahat ng ministro, hindi ko po nilalahat ng pastor at pare. Pero, hindi po maaalis, lalong-lalo na pag nasa fake leadership kayo, yung tithes at love offering nyo is pinapakikialaman nila. Ayan. Alam nyo, sa pamamagitan ng Panginoon, nabuksan po ako. Nagpapasalamat ako sa Kanya, nabuksan ako sa totoong leader. Ayan. At malaking pasalamat ko po at hindi po ako nabuksan sa peking liderato, peking pastora at pastor. Marka ng fake leadership. Mahilig sa titulo, ngunit ayaw magsakripisyo. Gusto ng respeto, ngunit hindi marunong rumispeto. Alam niyo po yun, yung gusto lang nila, yung sila lang yung sundin, sila lang irespetuhin, pero yung mga nakapaligid sa kanila, ayaw nilang respetuhin. Paano po magbabago ang tao? Tanong ko lang po sa mga fake leaders dyan. Paano po magbabago yung tao kung kayo mismo sa sarili nyo, hindi nyo kaya magbago? Bagamat humahawak kayo ng banal na kasulatan, ayaw nyo pa rin magbago. Speaking ng pagbabago po, ako po, isinishare ko po yan. Live. Kahit po nung hindi pa po ako nagbibideo tulad nito, live po. Sa church po mismo namin, sa Jesus Christ, Son of the Living God, Christian Charismatic Church International. Sinishare ko po yan sa mga kapatiran ko, tsaka po sa mga nakakilala sa akin dito sa online, maging sa buhay ko po mismo, yung mga nakasama ko. Ako po noon, wala po akong Diyos sa buhay. Lahat po ng kasalanan nagawa ko na. Lahat po ng bisyo nagawa ko na. Natikman ko na. Pero po, aminado po ako sa lahat ng pagkakasala ko. Halos itakwil na ako ng pamilya ko. Talikuran na ako ng pamilya ko. Alam niyo kung sino lang po yung hindi tumatalikod sa akin na pagtanto ko. Ang Diyos na buhay. Sabi niya, anak, dadalin ko ang katawan mo at espiritu mo sa tunay na mananampalataya ko. Tayo, binigyan niya ako ng sign at binigyan daan niya ako kung paano ako makakapagbago. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat na rin sa ginamit ng Panginoon upang mabuksan ako at makilala ko siya. Alam niyo po, noon wala akong Diyos sa buhay. Puro kaguluhan, umaga pa lang. Kaguluhan, inom ng alak, bisyo dito, bisyo doon, hanggang sa pati yung mga pamilya ko, tinalikuran ko na. Pero hindi ko po yan itinatanggi. Bagkus, yan po ay sinasabi ko para maging isa sa way kung paano nyo po mapagtatagumpayan kung kayo man po'y nasa sitwasyon na katulad ng sitwasyon ko noon. Pakinggan nyo lang po lagi yung binubulong ng Panginoon sa inyo. Sundin nyo lang po yung kagustuhan niya. At kayo po'y tatamasa. Katulad ko, tatamasa po kayo ng pamumuhay na maayos. Bagamat patuloy pa rin sinusubok sa pinansyal. Pero mapagkukumpara nyo po yung gulo ng buhay nyo dati kaysa sa gulo ng buhay nyo pag may Panginoon kayo. Balik po tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ayan, ang fake leaders po, inuuna ang sariling interes kaysa kapakanan ng grupo. Alam niyo po yung ibig sabihin ko na inuuna yung sariling interes, katulad niya po na nabanggit ko. Kanina, mga kapatid, yung sila po yung nananampalataya, mahawak sila ng Bible, nagbabahagi sila nito, pero may pang sariling interes. Hindi ko na po babanggitin kung ano po yung sariling interes na yon, pero kayo na po siguro makakapagsabi kung ano po yun. At alam niyo po siguro, ibig ko sabihin tungkol doon. Pangalawa po, fake leaders demand loyalty but reject accountability. Gusto nilang sundin sila.
Gusto nilang sundin sila. Ngunit ayaw nilang itama sila. Ano po ba yung ibig sabihin ng gusto nilang sundin sila? Gusto po nila, yung mga fake leaders, nagpapakita po yan na ang kagustuhan lang nila ang dapat manaig. Pero ayaw nilang itinatama sila, lalo pag merong nakita sa kanilang hindi na maganda at may nagbanggit na kapwa nila mananampalataya at gusto silang ituwid, hindi nila tinatanggap ito. Bagkus, kinagagalitan pa nila yung nagtutuwid sa kanila. Basahin po natin to sa Kawikaan 12 verse 1. Hanapin po natin. Kawikaan 12 verse 1. Ayan. Ito po ay nasusulat. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matitigas ang ulo. Napakaliwanag po. Nakasulat po sa banal na Biblia. Ayaw nila na sila'y napapaalalahanan. Pero ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Yan po yung mga taong may unawa. Yan po yung may mga talagang loyalty sa Panginoon. Ang tunay na leader po, tumatanggap ng koreksyon. Pero ang huwad na leader ay galit pagka sila itinutuwid. Paalinaw po niyan. Pangatlong sign na nasa fake leaders ka. Fake leaders build their own kingdom. Sa halip na ituro ang mga tao kay Kristo, itinuturo nila ang mga tao sa kanilang sarili. Kumbaga, ginagawa nilang idolatry. Nagkakaroon ng idolatry ng tao dahil ang gusto nga nila, sila ang mapupurihan, hindi ang Panginoon. Bagamat, sabihin natin, hango lahat yung salita nila sa Bible. Hango lahat yung binabasa nila sa Bible. Pero ano yung sinasabi nila? Puro showers of blessing. Puro abundance life. Pero hindi nila itinuturo na dapat magsisi muna ang tao sa Panginoon at manumbalik ang kanilang bumalik sila sa Panginoon bago nila makuha yung abundance life tsaka showers of blessing. Unahin muna natin hanapin yung giver bago natin hanapin yung blessing. Paano ka masasabi mo paano ka magkakaroon ng blessing kung yung mismong giver hindi mo hinahanap? At paano mo naman mahanap yung giver kung yung liderato nyo, yung leader nyo ay peke? So ayun, malinaw. Sa halip na ituro ang mga tao kay Kristo, itinuturo nila ang mga tao sa kanilang sarili. 'Di ba? Sino ang napapapurihan pagka ganon? 'Di ba yung leader nyo lang, hindi ang Panginoon, pero alam nyo ba na dapat sa lahat ng ginagawa, sa lahat ng makikita, Diyos ang dapat papurihan. Walang sino man ang dapat papurihan kundi ang Panginoong Jesus. Ang Diyos Ama. Ito po yung sabi sa John 3:30. Basahin natin. Hanapin natin yung John 3:30. Ito, napakalinaw. Ito para sa mga fake leaders dyan. Babasahin ko sa inyo. Malinaw na malinaw. O kahit magbuklat kayo ng Biblia sa John 3:30. Walang ibang dapat papurihan kundi ang Diyos. Diyos banal lang. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Paalinaw. Dapat ang tao ay maibaba at ang Diyos ang mapapurihan. Paalinaw po yan. Kasi ang tunay na leader ay nagpapasikat kay Jesus. Ang huwad na leader, nagpapasikat lamang yan sa kanyang pangsariling kagustuhan o sa pangsariling kapakanan. Paalinaw po niyan, basahin niyo po sa John 3:30. Pang-apat na sign na nasa fake leaders ka. Fake leaders manipulate through fear and guilt. Ang peking liderato o leader, mapagmanipulayan sa pamamagitan ng takot at guilty. O sabihin na natin, yan, sa takot. Andyan yung mga leader na
Mapagmamasdan mo yan, yung mga leader na pagka sinabi, pag ako nanalangin na may mamamatay, may mamamatay. Sabihin nyo nga po kung tamang nasa Panginoon yung liderato nyo kung magsasabi siya ng ganun. Dahil ang Diyos natin bumubuhay ng patay. Tapos yung leader nyo, sasabihin, pag siya'y nanalangin, may mamamatay, may mamamatay. Jesus Christ, hallelujah. Panginoon na lang ang bahala sa'yo kung ikaw ay ganong leader. Isipin mo, ipapanalangin mong mamatay yung kapwa mo mananampalataya o yung hindi pa nakakakilala. Ibang klase ka. Hindi ka siguro sa Diyos sumasampalataya. Either na baka kulto ka o either na baka satanic spirit yung umiiral sa utak at puso mo, hindi si Jesus. Hindi ang Panginoong Amang Banal. Pasensya na po mga kapatid kung hindi ko po ito sasabihin, hindi po magbabago ang pananaw ng bawat tao, sumasampalataya man yan o hindi, sumasamba man yan o hindi, nananampalataya man yan o hindi. Kasi kung hindi ko ito babanggitin, useless yung pagtayo ko sa inyo rito. Hindi kayo mabubuksan. Ginagamit nila ang takot, hiya o guilt upang kontrolin ang mga tao. Napakalinaw. Ngayon sabihin mo sa akin, ikaw na pastor, ikaw na pare, ikaw na pastora, kung ang tunay na sinasamba mo ang Diyos, bakit mo kailangan ipanalangin yung tao na mamatay? Bakit kailangan mo silang takutin? Bakit kailangan mo silang paramdaman na magilty sila? O bakit kailangan mo silang kontrolin? Walang ibang dapat kumontrol sa atin, walang dapat magmanipula sa atin, kundi ang Diyos na buhay lamang. Amen po ba? Ngunit, ang leadership ni Jesus ay nakabatay sa katotohanan, pag-ibig at halimbawa, hindi sa manipulasyon. Malinaw po, di ba? Kasi pag si Jesus po yung hayaan natin magmanipula sa atin, hayaan natin pumasok sa buhay natin si God, at siya ang magmanipula ng ating buhay, lahat po ng mabubuting mangyayari sa buhay natin ay mangyayari. Tandaan niyo yan. Kasi si God ayaw niya na ang mga anak niya ay mapunta sa dagat-dagatang apoy kasama si Satanas, kasama ang mga demonyo. Ang gusto ng Panginoon, mapunta tayo sa piling niya, doon tayo mag-awitan at manambahan sa piling niya. Saan yun? Sa langit. Pero paano ka mapupunta sa langit kung yung mismong pastor, mismong ministro, mismong pare, sinasabi na kapag nanalangin siyang may mamamatay, may mamamatay. Didirektahin ko po kayo, hindi po yan sa Diyos. Hindi po gawain ng Panginoon yan. Hindi po gawain ng mananampalataya ng Panginoon. Gawain po yan ng mananampalataya ng Satanas at ng mga diablo. Dumako po tayo sa ikalima. Fake leaders have gift but lack character. Maaaring magagaling silang magsalita, maaaring magagaling silang magturo, maaaring magagaling silang mamuno, ngunit ang tunay na sukatan ng leadership ay hindi talento, kundi karakter. Paano natin malalaman yung karakter nila? Basahin natin sa Matthew 7:16. Ito, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Magre-reflect po kasi yan kung ano po yung ugali at pananaw ng inyong pastor o pananaw ng nagbabahagi sa inyo ng banal na salita. Nagiging ganun din po yung pananaw at pagkilos at pagiging pamumuhay nyo. Kung nasa fake leadership po kayo, fake rin po kayong mananampalataya. Ngayon, binubuksan ko po kayo. Tanungin nyo po yung sarili nyo kung nasa tamang liderato ba kayo, nasa tamang church, nasa tamang ministry ba kayo, o nasa tamang tao ba kayo na inyong pinapakinggan ang mabubuting salita ng Panginoon. Baka hindi, kapatid, oras na para gumising ka. Alam nyo, kapatid,
Hindi sapat ang karisma lang kung walang integrity. Hindi sapat na magaling ka lang sa panlabas pero walang puso yung paggawa mo nito, lalong-lalo na humaharap ka sa Panginoon. Maling-mali na magaling ka lang sa panlabas, magaling ka lang magsalita, magaling ka lang magturo, magaling ka lang mamuno, pero ikaw mismo sa sarili mo, yung puso mo bulok. Anong conclusion natin? Anong conclusion ng binasa natin, kapatid? Ang pinakamapanganib ay hindi ang kakulangan ng leader. Marami dyan eh. Malalaman mo naman yan eh, kung nasa tamang liderato ka na, nasa tamang leader ka. Marami dyan, maraming church dyan na successful. Maraming Christian dyan na successful. O maraming church dyan na successful. Maraming ministry dyan na successful. Napakalalaki ng mga church nila. Pero ang leader nila, ilan? Isa. Sino yon? Panginoong Ama. Panginoong Diyos na buhay lamang. Ulitin ko ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kakulangan ng leader, kundi ang pagkakaroon ng maling leader. Kaya kapatid, suriin mong mabuti. Sa'yo mismo masusuri mo yan, kasi magre-reflect sa'yo yan kung ano yung pagkatao, at kung ano yung pamumuhay, at kung anong meron yung liderato nyo, yung leader nyo. Alam nyo, kaya bago natin sundin ang isang tao, tignan mo na ang kanyang bunga, karakter at puso. At higit sa lahat, huwag lamang bantayan ng iba. Suriin din natin ang ating sarili. Kapatid, ang tunay na leader, hindi naghahangad na paglingkuran siya ng mga tao. Siya ang unang naglilingkod ng tapat at buong puso. Hindi siya naghahanap ng papuri. Alam nyo kung anong hinahanap ng true leader? Kalwalhatian ng Panginoon. Kaya kapatid, sana may natutunan ka sa aking isinare. Ipagpaumanhin mo kung isa ka sa mga nasaktan, kung isa ka sa tinamaan. Kapatid, huwag kang magalit kung isa ka sa mga yun. Alam mo kapatid, ang dapat mong gawin, dapat mong isipin, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Humingi ka ng sorry sa Kanya. Magrepentance ka. Sinisigurado ako kapatid, ang buhay na walang hanggan ay papasayo. Makasama natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan, sa Kanyang banal na kaharian. Kaya kapatid, muli na anyayahan kitang yumuko at tayo manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, maraming salamat Panginoon sa paggamit mo sa iyong lingkod Panginoon upang ma-share ang iyong banal na salita Panginoon, at paalala Panginoon sa bawat isa Panginoon na mananampalataya o hindi Panginoon, naway nasa tama silang leader Panginoon, na sila ay upang sila ay magabayan Panginoon patungo sa iyong banal na tabi Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa oras na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon, upang makapakinig ng mga gantong pag-aaral, Panginoon, pag-share ng iyong banal na salita, Panginoon. At samot dalangin ko, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Balutin mo, Panginoon, ang aking dalangin ito ng iyong banal na dugo, Panginoon. At lukuban mo kami ng iyong malabay na kakpak, Panginoon, upang sa ganon ay hindi manaig ang kalaban at hindi kami pasukin ng kalaban, Panginoon, upang siya ay aming matangkilik, Panginoon. Panginoon, Lord God, tinatanggap ka sa aming buhay, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, lalo sa buhay ko, Lord God. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, bilang aking sariling ama ng sambayan ng Pilipino, Panginoon, at sambayan ng buong mundo, Panginoon, Lord God. Lord, idinadalangin ko po, Panginoon, sa inyo ang lahat ng ito sa matamis mong pangalan, Lord God. In Jesus we pray. Amen.